May anunsyo ako. Ang anak kong si Wan Q ay matagumpay na sa kanyang karera at opisyal nang naging presidente ng J Group. At si Guyuan, ang lalaking umaasa sa iba, ay matagal nang hindi karapat-dapat sa aking anak na babae. Kaya't nagpa siya akong hiwalayan si Guyuan at palayasin siya sa pamilya G. Guyuan, ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na agad. Huling taglagas. Ngayon ang kaarawan mo. Ito ang inihanda ko para sa iyo ng maaga. Regalo ng kaarawan. Isang pendant na iniwan ng nanay ko. Pero, divorsyo. Ibig mong sabihin. Guyuan, huwag mo nang dalhin pa ang ganitong mga murang bagay tulad nito para lang mapalugod ang anak ko. Guyuan, araw ng aking kaarawan ngayon. Dapat sana ay masaya ang araw na ito. Ngunit, tayo maghiwalay na. CJ, naiintindihan ko. J1 ko. 5 taon na relasyon. Mula ngayon, tayo'y maghihiwalay na. Ako. Guyuan. May 500,000 sa card na ito. Bilang kabayaran sa paghihiwalay natin. Ngayon ay may paningin ako. Mas madali ang kumita ng pera. Higit pa sa ari-arian ni G1Q. Hindi na ito pangarap. 5 milyon kahit nakaakit-akit. Pero hindi ko kailangan ang pera mo. Sa buong katawan, 20 piso na lang ang natira. Huwag palampasin ito, mga kaibigan. Naghihintay ang malaking premyo ng scratch card sa inyo. Dahil mayroon ng revision. Kung makakuha ka ng scratch card, hindi ba't maaari kang manalo ng daan-daang libong premyo? Magkano ito? 20. Mahal ito. Maaaring manalo ng 500,000. Isang piraso nga. Kamusta? Tingnan mo. Ito ay may pagkakataong manalo ng malaking premyo. Maaari kang manalo ng hanggang 500,000. Alaynan. Kung ano ang nasa isip, iyon ang mangyayari. Talagang nakikita ang lahat. Walang napanalunan kahit isang premyo. Ganito ba talaga ang swerte ko? Sa mga scratch card na ito, wala ni isang malaking panalo. Pair, bakit ka palaging nag-ikot-ikot? Parang kaya mong makita kung alin ang mananalo. Pareho lang naman siguro. Guyuan, anong ginagawa mo dito? Guyuan, anong ginagawa mo dito? Guyuan, bumibili ng mga scratch card. Anong kaibahan nito sa pagsusugal? Anong kaibahan nito sa pagsusugal? Alam ko, nagmamadali kang kumita ng pera para makuha ako muli. Ngunit hindi mo naman dapat gawin ito sa ganitong matinding paraan. J1 ko. Ano ang ginagawa ko? Anong kinalaman sa iyo? Huwag mong kalimutan na tayo ay hiwalay na. Nagkasal na tayo ng 5 taon. Gusto ko lang na hindi kita makita na naluloko. Bibili ka ba o hindi? Hindi wasto ang scratch sa security area. Sobrang nakakagulat na. Ito ay isang premyo na 500,000. Hindi wasto ang scratch sa security area. Boss, gusto ko ito. 20. Guyuan, bibili ka pa ba ng ganitong bagay? Mawawalan ka lang ng natitirang pera mo. Kaya, nagbebenta ako ng scratch card ng maraming taon. Kaya ang mga mata ay matalas na parang luya. Ikaw, paikot-ikot ka lang at nag-aaksaya ng oras. Tiyak na hindi ka mananalo ng malaking premyo. 500,000. Boss. 500,000. Ano? Ito. Nakapagpanalo siya ng ganitong kalaking pera. Sobrang swerte naman. Pero,
Bakit ako? May pakiramdam kang medyo hindi komportable. Parang hindi maganda. Mag-claim na tayo. Talagang nanalo ka ng 50,000. Totoo, 50,000 nga. Ay naku, kuya. Pasensya na, kanina ay hindi ko sinasadyang magpakita ng kabastusan. Sige, ingat ka. Ihahatid ko na ang pera sa iyo. Tama, tama. Ang galing mo naman. Pumasok na ang 50,000 piso. Guyuan. Kahit na sa pagkakataong ito, swerteng nakakuha ka ng pera. Hindi ibig sabihin na palagi na itong mangyayari. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang maging tapat ka, at maghanap ng trabaho. Anong pakialam mo kung paano ginastos ng iba ang 500,000? Anong koneksyon mo dito? Anong koneksyon mo dito? Ito ay hindi si J1Q, ang matinding kalaban sa negosyo. Ang pangulo ng grupong Lin. Si Lin Wansing ba? Gwapong lalaki. Ang daming malaking premyo dito. May sikreto ka ba? Ituro mo naman sa akin. Pansinin ang mga bagay gamit ang mata. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin sa kanya. Walang sikreto. Nasa swerte lang. Swerte. At ang sayo. Talagang maganda ang swerte mo. Paano kita tinitingnan? Medyo pamilyar ka. Hindi ka ba niya boyfriend? Noon ay lalaking ni J1Q. Medyo interesting ah. May interes ka ba? Sa hinaharap maging akin ka. Lin Wansing. Sino ang nililigawan mo? Si Guyuan ay akin. Noon. Ngunit hindi na sigurado sa hinaharap. Tama. Tama ba, gwapo? Lin Wanjing. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Sinasabi ko lang, sa trabaho nakakainis. Kinukuha ang negosyo mo. Sa buhay naman. Niloloko ang lalaki mo. Gwapito. Hindi ka naman mag-aalala kung gagamitin ko siya. Sige na. Ginoo Lin. Mas mabuting huwag ka nang magbiro. Lin Wansing. Huwag kang masyadong lumabis. Guyuan. Lumapit ka. Huwag mo siyang pansinin. J1Q. Sana hindi mo makalimutan. Hindi ko rin makakalimutan. Sinasabi ko na ulit sa'yo. Hiwalay na tayo. Gwapito. Huwag mo na siyang pansinin. Ngayon pupunta kami sa hotel para maglibang. Hindi namin alam kung may mga tao bang matutulala sa galit. Ikaw. Kayong dalawa, mga gago. Itong taong ito, ganon siya kagulo. Siguradong sinasadyang ginugulo ako. Gwapito. Sapat na ba ang haplos? Sapat na ba ang yakap? Pasensya na, Ginoong Lin. Hindi mo naman talaga balak. Dalhin ako sa hotel, di ba? Siyempre, nagbibiro lang ako. Gusto ko lang sanang magalit. Yung tag-init na si Autumn. Pero, mag-iwan tayo ng contact info. Para saan? Siyempre, para magkita ulit sa susunod. CJ. Sige, aalis na ako. Sa loob ng sandaling ito, nakakuha na ng 500,000 ang pangitain. Siguradong makakapag-aral pa ng mas maraming pagkakataon para kumita. Ngunit, kailangan munang makahanap ng matutuluyan. Ang pangitain ay talagang kayang. Tingnan mong mabuti, ang hinaharap ng merkado ng mga stock. Ang mga stock ng Chani Technology ay tumaas. Sa susunod na 2 araw, magiging 5 beses ng kasalukuyan. Ito ay isang bihirang pagkakataon na stock na itinuturing na dark horse. Ito ay talagang magandang oportunidad kay Aileen. Pero, yung puhunan ko ngayon ay 50,000 piso lang mula sa scratch card. Kung makahiram pa ako ng ilang milyon, di sana ako yumaman na. Zhang Cheng. Guyuan, bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Maliit na sakit lang, hindi naman seryoso. Ikaw naman. Kumusta ka na? Ako ay nagdiborsyo na. Ano? Yung babae si J1Q. Naiintindihan kita. Siguradong siya ang nag-iwan sa'yo, di ba? Dumating ako ngayon. Dahil may magandang proyekto para kumita. Gusto kong humingi sa'yo ng kaunting pera. Hihingi ng pera. Gaano karaming pera ang gusto mong hiramin? Mas marami, mas mabuti. Sisirain ko ang iyong utang sa loob ng 5 araw. Sa loob ng 5 araw, kung makakabayad ka sa akin, maaari lamang kitang pautangin ng 1 milyon. 1 milyon na ilalagay sa stock market.
Sa isang iglap, maaari na itong maging 5 milyon. Ayos. Sige, pautangin mo ako ng 100. Pagkatapos ng 5 araw, ibabalik ko sa iyo ng doble. Dadagdagan pa kita ng kita. Talaga bang makakapagbigay ka sa akin ng kita? Siyempre. Ngayon, ipapasa ko na sa iyo ang pera. Bawal mangutang. Zhang Cheng, ang 1 milyong ito ay para sa iyo. Panggamot at kaligtasan sa buhay. Walang sinuman ang pwedeng humawak dito. Zhang Cheng, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong sakit ang mayroon ka? Genetic. May sakit ako sa genes. Kailangan ng pambili ng gamot. Humigit kumulang 200 milyon. Para sa paggamot ni Zhang Cheng, kulangan pa ng 100 milyon. Sa perang ito, huwag niyo sanang asahan na makuha ninyo. Zhang Cheng, walang anuman. Ayoko na ng perang ito. Kapatid. Pasensya na. Walang anuman. Magpagaling ka. Auntie, aalis na ako. Sa panahon ngayon, mas mahirap pang humiram ng pera kaysa umakyat sa langit. Sayang naman ang ganitong pagkakataon para kumita. Pumasok na ang 1 milyong yuan. Si Zhang Cheng, inilipat niya ang pera sa akin, nang hindi alam ng kanyang ina. Kapatid, nanghiram ako sa iyo ng pera na ito. Saka na rin, hindi na ako mabubuhay ng matagal. Hindi ko kayang kumita ng sapat para sa lunas. Mas mabuti pang makipagsapalaran kasama ka, para makapag-iwan ng kaunting pera para sa nanay ko. Mabuting kaibigan. Sisikapin kong kumita ng pera, para magamot ang sakit mo. Lahat ng 1,500,000. Binili ko ang Chanyu Technology. Ganitong uri ng Black Horse stock. Mahirap na makakita muli nito. Hay! Kung mayroon pa akong 2 milyon. Di ba't kikita ako ng 10 milyon? Sayang, sa mga kamag-anak at kaibigan. Mahirap nang makautang ng pera. Ay! Ang tanging mayaman na tao sa paligid ko ngayon ay si Lin Wansing. Patay na kabayo, buhay na kabayo ang gamutin. Baka tanungin ko siya. Sino ang nakakaalam, baka magtagumpay? Pumasok. O ay, hindi ba't si Yuan Ji ito? Anong kailangan mo sa akin? Hindi naman siguro. Gusto mong itago kay Ji1Q. At magnakaw. Ito ay maaari kong isaalang-alang. Talaga namang mahilig magbiro si Ginoong Lin. Dumating ako ngayon para may mahalagang usapan tayo. CJ, sabihin mo. Mayroon akong magandang proyekto. Kapag nag-invest ka, magkakaroon ka ng mataas na kita. Gusto kong humingi ng kaunting pera sa'yo. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko sa'yo ng doble. Dobleng kita, ha? E di ako na. Maging nagpapautang ng mataas na interes. Basta't handa kang pautangin ako. Malaking tulong na iyon sa akin. Sabihin mo na, gaano karami ang gusto mong hiramin? Hanggat maaari. Paano kung 1 milyon? Ipuhunan mo ang 1 milyon. Makakakuha ka rin ng 5 milyon. Seryoso ka talaga? Ganito na lang. Ako ang pinakamataas. Maaaring ipahiram ko sa'yo ang 200 milyon. Sige, 200 milyon nga. Pumasok na sa bangko ang 200 milyon. Natanggap ko na. Sa pamamagitan nitong 200 milyon, ang kinikita sa hinaharap ay lalong lalaki ng ilang beses. Guyuan. Anong klaseng proyekto to? Bakit mo ito pinasok ng ganito, nang walang iniisip na kapalit? Ito na yun, ang stocks ng Chanyu Technology. Akala ko ba proyekto to? Hindi naman gan kalaki ang risk na ito. May tiyak akong balita. Ang mga stock ng Chanyu Technology ay tataas ng 5 beses sa loob ng 3 araw. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Sumama ka sa akin sa pagbili. Makalilikom ka ng malaking kita. Ganoon ka sigurado. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong gustong maniwala sa'yo ng 1 beses. CJ, kaya't gagawin ko. Mag-invest ng 100,000. Subukan ang tubig. Kung mag-invest ka ng 1 milyon, kaya mong kumita ng 500 milyon sa loob ng 2 araw. Pagdating ng panahon, pwede ka lang matulog at kumita. Ganun ba kasimple ang kumita ng 500 milyon? Ganito. Sa loob ng 3 araw, kung talagang kaya mong dalhin ako, kumita ng 5 milyon. Siyempre, bibigyan kita ng magandang gantimpala. Anong gantimpala? Alainan. Isipin ko muna.
Sang-ayon ako sa iyo. Ano ang mga hinihingi? Medyo labis naman iyon. Hindi naman ito imposible, oh. Kaya tayo, maghintay ng magandang balita sa stock. Anak na babae. Anak na babae. Dito ka. Halika na. Anak na babae. Tingnan mo. Sino ang dinadala ko dito para sa'yo? Ang binata ng Kin family. Kin B. Mayaman ang pamilya niya. Pero ang pinaka-importante, interesado si Kin Xiao sa'yo. Magkita kayo ng maayos. Makipag-ugnayan tayo. Ginoong Joy. Kamusta? Ako si Kin Bei. Napakagandang babae. Swerte ni Guyuan ang gunggong. Pero ayos lang. Marami akong paraan para makuha ka. Mag-sex tayo. Nanay. Hindi ko muna. Gustong isipin yan. Ginoong Joy. Hindi ako katulad mo. Na asawa. Ako ay mula sa Kin Group. Anak ko. Kayo dalawa. Magkakaroon kayo ng mas malalim na pagkakaintindihan. Naniniwala si nanay, na siguradong magugustuhan mo siya. Ginoo Tsu, pinapansin mo ako. Sitwasyon ni Guyuan, may nakuha akong ilang balita. Si Guyuan ay nag-invest sa stock market. Naglagay siya ng ilang milyon. Bumili siya ng stocks ng China New Technology. Saan siya kumuha ng ganong kalaking pera? Baka, nangutang siya ng mataas na interes. Itong tanga na ito. Bumaba ka na. Yung si Guyuan, yung sinasawing lalaki. Ano bang alam niya sa stock trading? Siguradong matatalo siya. Walang natirang kahit na pang ibaba. Ay naku, anak. Buti na lang at nakipaghiwalay ka sa kanya. Kung hindi, ang buong pamilya natin ay mapapahamak dahil sa kanya. Sa kabutihang palad, kamakailan lang ay nag-aral din ako ng ilang dekada ng stocks. China New Technology. Sa mga nakaraang taon, ay nanatiling stagnant ang lahat. Hindi ito maaaring tumaas. Tanging si Guyuan lang ang walang pananaw. Ang bibili nito, late autumn. Maaari kitang irekomenda ng isang stock. Evergrande Technology. Malapit na siguradong tataas. Anak, tatawag ako kay Guyuan. Sa pagitan ni J1Q at Guyuan, mayroon bang natitirang damdamin? Anong nangyari, Guyuan? Nanghiram ka ba ng mataas na interes para mag-invest sa stock, kahit na gusto mong patunayan ang sarili mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang stock market? Ano man ang gawin ko, parang wala itong kinalaman sa'yo, di ba? Kung wala kang ibang kailangan, wag na akong tawagan pa. Kahit na gusto mong patunayan ang sarili mo, mas mabuting ibenta mo na ang stocks ng China New Technology at bumili ka ng Henga Technology. Ito ang mga stocks na pinapabora ni Kin Xiao. Ang kanyang paningin, mas maganda pa ito kaysa sa iyo. Henga Teknolohiya. Tingnan natin ang takbo nito. Henga Teknolohiya na stock. Pagkatapos ng maliit na pagtaas, biglang bababa. Isa lang itong basura na stock. Maganda ang tingin mo sa Henga Teknolohiya. Bahala ka na sa bagay na iyon. Kung wala ka ng ibang bagay. Sige, magpapaalam na ako. Guyuan, ikaw. Halo. Bakit mo ako sinuspinde? Hindi mo pa ako pinapansin. Bumili ka ng Henga Technology. Mahirap ang magpayo ng mabuti. Sumpa sa mga multo. Walang ganitong pananaw si Guyuan. Nalugi. Maubos din ang oras. Basta't kumita ang aking Evergrande Technology stocks. Kikita ako. Matatalo ko ang Guyuan China New Technology stocks. Makikilala ni 1Q ang katotohanan. Mas malaki pa ako kaysa dyan. Mas malakas pa ako sa asawang tumutulong. Kailangan kong mag-invest pa ulit. 500,000 pa ang ilalagay ko. Guyuan, lumipas na ang araw. Ang stocks ng China New Technology, palaging matatag, walang pagtaas. Nag-invest ng ilang daang. Hindi naman lahat ay mawawala, di ba? Huwag mag-alala, hindi mangyayari iyon. Natatakot lang ako na kung mawawalan ka. Sa huli, kailangan mo na lang ibenta ang sarili mo para makabayad ng utang. Hintay ka lang. Magandang palabas. Mabilis na magsisimula. Kin Xiao. CJ. Huling taglagas. Tama nga. Ang China Technology ni Guyuan. Walang palatandaan ng pagtaas. Lahat ng iyon. Yung kasambahay niya. Dapat siyang iwasan ng malayo. Mas makipag-ugnayan sa amin. Na nasa mataas na lipunan. Walang mali. Pinipilit niyang bilhin yung stock na yun. Kapag naubos na ang pera. Ayos lang. Para matuto siya ng leksyon. Kung kinakailangan, bigyan na lang siya ng kaunting allowance. Hayaan mong makita kung magkano ang nawala sa kanya.
Anong nangyari? Ang presyo ng stock ng China New Technology. Bakit biglang tumaas? 103. 104.78 123 Pinakamababang presyo sa loob ng 2 linggo, average na dami ng kalakalan 1.4 23 6.85. 103.485 linggo, pinakamababang presyo sa loob ng 52 linggo 1.44% 1.423 average na dami ng kalakalan 6.85. 23.103.48 pinakamababang presyo sa loob ng 52 linggo, average na dami ng kalakalan 1.486.86. Nandyan na naman ang panlilinlang. Ang stock na binili ni Guyuan. Bakit biglang tumaas ng ganito ang presyo? Yung stocks na binili ni Guyuan ay sobra-sobrang tumaas. Maliit na kin. Dali, tingnan mo na. Yung stocks na binili mo. Yung stocks na binili mo. Lahat tumaas ng sobra. Siguradong tumaas din ang binili mo. Malaki na siguro ang kita. Tingnan mo nga. Biglang bumaba ang presyo ng stock ng Henga Technology. Kinsiao. Nawalan pa siya. Paano nangyari ito? Nag-check ako ng balita. China New Teknolohiya. Nakabuo ng henerasyong produkto ng drone. Kaya't biglang tumaas ang presyo ng stocks. Dahil dito, magkakaroon ng malakas na pagbagsak sa presyo ng stocks ng Henga Technology. Presyo ng stocks ng China New Technology. 5 ang beses na tumaas. Ang halaga ni Guyuan. Tiyak na aabot ng 10 milyon. 10 milyon. Yung si Guyuan na sinasabing manugang. Biglang tumaas ang halaga. Nang ganito kataas. Nalugi ako ng ilang milyon sa pagkakataong ito. Hindi ko akalain na matatalo ako sa kanya. Yung taong si Guyuan. Yung taong si Guyuan. Mas marunong pa kaya siya mag-invest sa stocks kaysa kay Kinbei. Sa 5 taon na kasal nila, parang, hindi mo pa rin siya masyadong maintindihan. Ngayon, lahat ng stocks ay binenta na. Maliban sa utang. Ang merkado ng mga stock na ito ay kumita ng mahigit 1 milyon. Ang pakiramdam ng kumita sa merkado ng stock ay talagang kahanga-hanga. Hoy, Kuya Yuan, nakita ko na ang mga stock na binili mo. Tumaas ang presyo ni Lo-Fi. Sobrang taas na nito. Ang galing mo talaga, Yuanje. Talagang kumikita na. Ibibigay ko sa'yo. Magpapadala ako ng 3 milyon. Bakit mo ako binibigyan ng ganito karami? Noong pinakamasama ang sitwasyon ko, ikaw ang tumulong sa akin. Itong 3 milyon. Magpagaling ka ng maayos. Hindi pwede, Kuya Yuan. Binuo ko lang sa'yo 1 milyon. Hindi ka pwedeng magbigay ng ganoon karami sa akin. Walang pakialam sa pagitan natin bilang magkapatid. Kung ayaw mo na naman sa akin, magagalit na ako. Sige na nga. Una mong i-transfer sa akin ang pambayad sa paggamot. Yung natitirang pera, nandoon pa rin sa'yo. Ikaw ang tumutulong sa akin sa pag-trade ng stocks. Hindi ka ba matatakot na baka makuha ko ang pera at takasan? Isa lang ang kapatid na katulad ko sa'yo. Bakit hindi kita pagkakatiwalaan? CJ. Wag na munang pag-usapan. Bakit ka nandito, Wansing? Dahil kumita ako ng napakaraming pera. Hindi ba dapat akong magpasalamat sa iyo? Walang anuman. Sama-sama tayong kumita ng pera. Hindi ko inasahan na sa iyo, mayroon pang kaakit-akit na aura ng isang lalaki. Talagang hinahangaan kita. Huwag mo akong papurihan ng ganyan. Sabi na nga, dalhin mo ako para kumita. Sang-ayon ako sa hiling mo. Nakapag-isip ka na ba? Wala pa talaga akong naisip na ganoon. Para lang kitang dalhin para kumita. Saka na lang natin pag-usapan. Pinagsama mo ako. Kumikita tayo ng 500,000. Hindi ka man lang magpapasalamat. May konsensya ako sa loob ko. Hayaan mong gawin ko ng maayos. Para makabawi ako sa iyo. Kamusta naman? Seryoso ka ba? Naglalaro lang ako sa iyo. Ano ang susunod na plano? Magpatuloy sa pangangalakal ng stocks. Ang mga Black Horse stocks na kumikita. Hindi laging nandyan. Aking langit na mata. Maglaro ka ng Jade at antigong bagay. Dapat ay may nagagawa ka rin. Naghahanda akong pumunta sa Jade Street para tumaya. Taya sa Jade. Yun ay talaga. Pinakamataas na panganib na industriya. Mag-ingat sa mga tao na nagtatakbo ng mga laro. Sinasabing mas malaki ang alon. Mas mahal ang isda.
Hayaan mong subukan ko. Ang epekto ng pangmalas. Talagang makikita ang mga hilaw na bato. Ang daming bato. Tara, subukan din nating magpalipad ng isang piraso. Itong dalawang batang ito, kitang-kita na walang gaanong karanasan. Bakit hindi natin ibenta sa kanila ang ilang basura na bato? Sila pa ang magbayad ng malaki. Itong babae, bibili ng raw na bato. May irerekomenda ako sa iyo. Ang balat ng batong ito ay madilim. Malaki ang posibilidad na makapagbenta. Hindi ko gaanong naiintindihan ang batong ito. Pero mukhang maganda naman. Magkano ito? Dahil talagang gusto mo ito. Tayo, masakit man, kailangan ko ng pakawalan. Binibigyan kita ng diskwento ng 5%. Pwedeng mong dalhin ito sa halagang 100,000. Isa itong basura. Magandang presyo na rin ang 100,000. Subukan mo na lang. Isa itong batong basura. Huwag mong bilhin. Naiintindihan mo pa ang orihinal na bato. Dati-dati. Kung sinasabi mong basura, basura nga. Babae, huwag mong pakinggan siya. Ayaw ko na sa pirasang ito. Susundin ko ang sinabi ni Kuya Yuan. Kung talagang gusto mong bumili. Itong piraso. Pwede na. 5,000. CJ. Boss, buksan mo ang bato. Hindi ko akalain na marunong ka pala mag-ukit ng orihinal na bato. Maganda rin, di ba? Ito. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 20 ang beses. Sa isang pindot mo lang, nakakuha ka ng isang piraso ng malinaw na berde. Ang galing mo. Talagang, lalong lumalawak ang paghanga ko sa'yo. Guyuan, bakit ka nandito? Bakit kasama mo si Lin Wansing? Ano bang masama sa pagiging kasama ko? Galit ka ba, Wan Kujai? Naiinis ka ba? Pagkatapos naming bumili ng bato. Sabay na rin. Kailangan pa bang gumawa ng double exercise? Kaya ate, ikaw ba ay mas galit na? Paano ako magiging galit? Ano man ang gawin ninyong dalawa, wala akong pakialam. Hindi rin ako magagalit. Ang ganda ng babae. Kapag wala na si Unki, kailangan kong makuha ito. Ikaw nga, asawa ni Unki, di ba? Isang suki, nangangahas pang magpusta dito. Baka naman ubos na ang yaman. Nang dahil dito, di ba? Ay naku, tama nga. Si Late Autumn umalis sa'yo. Tama ang desisyon niya. Malalim ang laro ni Guyuan sa pagtaya sa bato. Hindi mo kayang kontrolin. Mas mainam na umalis ka na agad. Hindi mahirap ang pagtaya sa bato. Sino ang kumikita, sino ang nalulugi? Hindi tiyak. Nandito ka pa at matigas ang ulo. Ikaw talaga. Nandito ka lang, nakakaabala. Tawagin ng tao, paalisin siya. Si Guyuan ang dinala ko. Anong karapatan mong paalisin siya? Maganda rin naman ang babaeng ito. Bakit ganito ang pag-aalaga kay Guyuan? Ako ang ihi na kliyente ng tindahang ito. Ihi na kliyente. Kaya't pinalayas niyo ako. Pinalayas ako ng mga tauhan. Pasensya na po, Ginoong Qin. Siya ang ihi na kliyente namin dito. Mas mabuti pang umalis na kayo. Akala mo ikaw lang ang ihi. Hindi ba ako si customer? Habang nandito ako, hindi niyo siya kayang buliin. Itong babae, bakit ang tindi ng pagprotekta niya sa taong ito? Pasensya na, pasensya na. Mahal na ginang, ako'y bulag sa mga bagay. Ginoong Qin, kanina, ang customer na ito, ay naglabas ng King Shui Green. Isa rin siyang tao sa industriya. Ako, hindi ko siya mapaalis. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito. Marunong ka pa rin mag-ukit ng orihinal na bato. Kwentong-kwentong lang. Ang pamilya namin, Qin, ay isang pamilya ng mga tagagawa ng jade. May kaunting kaalaman din ako tungkol sa jade. Marami na rin akong pinag-aralan. Baka pwedeng magkompetensya tayo. Paano tayo magpapaligsahan? Kami dalawa. Bawat isa ay pipili ng isang piraso ng batong panggalingan dito. At gagupitin ito agad. Sino ang mas mahal ang batong panggalingan? Kung sino ang panalo? Kahit sino pa. Kahit ano pa. Basta nandito ako sa harap ni G1Q. Talunin mo ng todo ang taong ito. May intindihan niya na. Sumunod ka lang sa akin at makipagtalik. Ito ang tamang desisyon. Sa kasamaang palad, wala akong interes. Kung ganon, magbibigay ako sa iyo ng dagdag. Mas malaking premyo. 10 milyon ito. 100 milyon ito. Kung mananalo ka. Ito ay sa iyo.
Paano kung manalo ka? Alam ko, kakagaling lang ni Guyuan sa stock market, kumita siya ng 10 milyon. Interesado ako sa 10 milyong ito. Kung mananalo ako, iyan ay ibibigay mo sa akin. Na 10 milyong iyon. Paano? CJ, ito ay isang malaking pustahan. Sasali ako. Guyuan, itong tao, hindi siya mabuti ang intensyon. Huwag kang makipagsugal sa kanya. At saka, kahit na makuha mo ang 10 milyong ito, hindi ito madali. May tao na sadyang gusto akong bigyan ng pera. Bakit ayaw ko? Si Guyuan, alam mo ba? Si Qin Xiao, ngunit mula sa pamilyang Batong Hiyas. Noong siya ay 5 o 6 na taong gulang, nagsimula na siyang humawak ng Jade Rostone. Ikaw ba ay makakapantay sa kanya? Hindi ba't ito ay naglalakad sa daan ng kamatayan? Naglalakad sa daan ng kamatayan. Wala itong kinalaman sa iyo. Guyuan, anong lihim mo? Hindi ko ba alam? Naging asawa ka sa bahay ko sa loob ng 5 taon. Maliban sa pagluluto, anong pang magagawa mo pa? Yung 1 milyon na hirap mong naipon. Huwag mo nang sayangin. Sayang. Wala kang pakialam. Guyuan. Sigurado ka bang mananalo ka? Tama ba, Qin Xiao? Kung manalo ako, hindi mo ibibigay ang 10 milyon. Anong gagawin mo? Matatalo ako. Pupuntahan ko na ang manager. Si Ginoong Wang. Lahat ng tindahan sa kalye ay kanya. Siya ang pinakamayaman sa industriya ng jade sa Jiangsheng. Kung talo ka, hindi mo kayang ibigay ang 10 milyon na ito. Huwag kang magpapanggap na makakatakas. Sino ang gustong magpatunay na ako ang saksi? Si Wang ang boss ko. Gusto kong makipagbet sa lalaking ito tungkol sa bato. Ang taya ay 1 milyon. Gusto kitang anyayahan. Maging saksi tayo. Tingin mo, okay ba? Medyo interesante. Ayos. Gagawin kitang saksi. Halika na, Guyuan. Ako na ang mamimili. Basta't ilalagay ko sa tindahan. Pinakamaganda ang itsura. Pinakamahal. Unahin kunin ang orihinal na jade. Hayaan mong siya, Guyuan. Kahit gaano pa siya katalino, tanging ako lang ang makakatalo sa kanya. Ito na yun. Magkano? Ang batong ito ay may makinis na balat at may mga butil ng buhangin at may bihirang mga pattern ng pine flower. Ito ang pinakamagandang bato sa aming tindahan na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ito na iyon. Bato ng apog. Itong piraso ng bato ay ang pinakamaganda sa aking tindahan. Napakaganda ng balat. Tiyak na maganda ang lalabas. Pumili si Kinbei ng pirasong ito. Para sa pustahan na ito, mukhang panalo ka na. Guyuan. Walang anuman. Huwag mag-alala. Lumabas na. Ito ay ice type na asul na bato. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Huwag makipagpatalo kay Qin Xiao. Ayos na ito. Lahat ng pera ay mawawala na. Guyuan. Kung ikukumpara sa mga tao sa taas, ikaw isang tao sa ibaba. Masyado ka pang bata. Ito ay galing kay Qin Xiao. Itong yelo na uri ng asul na tubig. Tinatayang. Kailangan ng hindi bababa sa 20 milyon. 20 milyon. Narinig mo ba? Magpakumbaba ka na. Sasabihin ko kay Qin Xiao na bawasan ang singil. Hindi ko pa naiiwasan ang mga bato. Bakit? Gusto mo talagang magbukas ng tiyampag sa kalagitnaan ng laro? Ay naku. Gusto lang kita. Ang taas ng kumpiyansa mo ah. Bakit hindi ganito? Palakihin pa natin ang pustahan. Gawin nating mas mataas. Sino man ang matalo? Magpatira pa ka sa harap niya. Aminin mong basura ka. Kumusta? Sige, tatanggapin ko. Basta si Guyuan ay magpatira pa sa harap ko. Sa harap ni na Ji1Q at Lin Wansing makikita niya na hindi siya makakatayo ng matatag. Lalaki. Ang dalawang babaeng ito. Sa huli ay magiging akin lang. Ginoong Wang. Narinig mo ba? CJ, bilang isang tao mula sa Jiangsheng, ang pinakamayamang tao sa larangan ng jade at bato, tiyak na sisiguraduhin niya na magagawa ni Guyuan ang kanyang pangakong sugal. Tara na. Mag-uumpisa na akong pumili ng mga batong pang-ukit. Ang daming mga batong pang-ukit. Wala namang magagandang materyales. Itong kulay. Itong kulay.
Ito ay mataas na uri ng imperial na berde na jade. Ito na ang piraso. Narito ang lugar ng mga basurang produkto. Mura ang presyo. Kailangan lang ng 5,000 yuan. Dalhin mo itong piraso at magsugal kay Qin Xiao. Baka masaktan ka ng labis. Sa ito na lang. Guyuan. Pwede bang pumili ulit ng isa? Sa lugar ng basura na ito, anong maganda pang makukuha dito? Guyuan. Huwag magpadala sa emosyon. 10 milyon. Hindi ko kayang bayaran. Siya ay isang. Ano bang alam niya? Akala niya basta-basta lang. Makakakuha na ng imperial na berde. Akala ko dati, isang kamangha-manghang laban. Hindi ko inasahan. Guyuan, talo ka ng ganito kabigat. Ang napili mong batong ito ay napakapangit. Napakababa ng kalidad. Sobrang baba. Pero hindi ibig sabihin na wala, hindi ba? Tara na. Isa lang siyang nasa ilalim. Kumpara sa atin, na nasa itaas na lipunan. Talunan. Hindi ba't normal lang iyon? Lumabas na ang berde. Ito ay talagang imperial na berde. Imperial na berde. Si Guyuan ay talagang naglabas ng emperador na berde. Matagal na akong hindi nakakita ng emperador na berde. Napakagandang materyales. Ang texture ay banayad. Ang kulay ay malalim. Ito ay isang napakahusay na emperador na berde. Ano? Paano ito posible? Matalino si Ginoong Wang. Ang kalidad ng piraso ng imperial na berde ay napakataas. Sa konserbatibong pagtataya, 3,000 ay lampas sa piraso ni Xiaoqin. Yelo na tubig. Guyuan. Humahanga ako sa iyong pananaw. Ako si Wang. Nais kong imbitahan ka sa aking kumpanya. Bilang punong tagasuri. Tungkol sa sahod. Mangyaring sabihin mo. Nakuha ko na ang puso ni Boss Wang. Pero sa ngayon, wala pa akong ganitong plano. Iginagalang ko ang opinyon mo. Pero si Wang ay naniniwala sa'yo. Kung may kailangan ka pa sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Anong kalokohan naman yan? Itong si Ginoong In-law. Nakakapaglabas ng emerald na hari. Parang bulag na pusa lang. Na nakakita ng patay na daga. Ginoong Qin. Hindi maganda ang iyong panlasa. Hindi mo maaring sabihin hindi maganda ang pananaw ng iba. Ang pirasong ito ng basura na pinili ni Guyuan ay tiningnan na ng maraming eksperto. Walang pagbubukod. Walang sinuman ang umasa dito. Hindi ba't ito ay nagpapatunay na natatangi ang pananaw ni Guyuan? Kuya Yuan, ang galing-galing mo talaga. Bakit parang nararamdaman ko, lalong hindi kita maintindihan? Si Guyuan Jing ay may ganitong kamangha-manghang paningin sa jade. Bakit dati hindi ko alam? Na yung paghiwalay namin yan noon, ay baka masyadong padalus-dalus. Huling taglagas. Tara na. Huwag mo akong hawakan. Qin Xiao. Natalo ka sa pustahan, gusto mo nang umalis. Walang halaga sa akin si Wang. Sa iyong mga mata. Ginoong Wang, isa lang siyang tamad na manugang. Naglabas siya ng isang emperador na berde. Talagang peke lang. Binigyan ko siya ng 10 milyon. Hindi ba't nalugi ako? Ginoong Qin, dahil tinawag mo akong maging saksi. Hindi ako magsisinungaling. Tumalima ka sa aking pangako. Tapos ka na bang mabuhay? Ginoong Wang, pasensya na. Talagang hindi ko sinasadyang makapanakit sa pamilya Wang. Itong 10 milyon. Itong 100 milyon. Itong 10 milyon. Akin ito. Kay Guk Xiaoyu. Itong 10 milyon. Karapat dapat sa'yo ito. Bilang saksi. Tanggapin mo ang 10 milyon na ito. Maraming salamat, Ginoong Wang. 10 milyon. 10 milyon. Ganito lang kadali makuha. Ang perang ito ay talagang madaling kitain. Qin Xiao. Nakakalimutan mo ba? Natalo ka sa pustahan. Kailangan mong lumuhod. Tanggapin mo na ikaw ay isang ordinaryong tao. Kayo. Huwag masyadong sobra. Tanggapin ang resulta ng sugal. Maliit na Qin. Huwag ko nang ulitin pa. Ako ay isang ordinaryong tao. Bakit ganito ang itsura ni Qin Xiao? Sa totoo lang, mas gusto ko pa rin. Yung dati niyang anyo. Yung matapang at hindi sumusuko. Guyuan. Maghintay ka lang sa akin.
Sa huli, papatayin kita. Qin Xiao, Guyuan. Ngayon ay bisita ko. Kung sakaling, mang-abala ka sa kanya. Maniwala ka, ako mismo ang aayos sa'yo. Guxiaoyu. Itong batong ito, ay tinatayang nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Nagbigay ako ng 32 milyong. Presyo ng pagkakaibigan. Ang dagdag na 2 milyong. Ituring mo na akong kaibigan. Naiintindihan ko ang intensyon ni Wang. Paano ko naman? Maitatanggi ito. Ayos. Ipapaalam ko na sa mga tao sa kumpanya na ipadala sa iyo ang pera. Pumasok na sa bank account. 32 milyong yuan. Mabilis talagang kumita sa Rawstone. Nakatanggap na. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Guyuan. Gaano na ba katagal mula nang maghiwalay tayo? Bakit ganito ka na? Ang galing-galing mo na. Gaano ba ako kagaling? Wala namang kinalaman sa'yo yan. Bakit nang makita mo siyang kumikita ng ganitong kalaking pera, hindi ako komportable sa loob ko? Kuya Yuan, sobrang kaakit-akit mo talaga. Kahit gaano karaming pera ang kinita mo ngayon. Siguradong babayaran kita ng husto. CJ, pumunta tayo sa Longtingju. Sige, punta na tayo ngayon. Alaynan, tara. Ito. Bakit nandyan sila saan man? Isa pa nito. Huling bahagi ng Taglagas. Paano siya nandito? Tamang-tama, pasiglahin pa siya ng kaunti. Kuya Yuan, matapos kumain, punta tayo sa bahay ko para mag-celebrate. Punta ka ba? Itong si Lin Wansing. Kuya Yuan, halika dito. Tumigil kayo dyan. Hindi ba si President Jay? Anong nangyari? Nagsiselos ka ba, Guyuan? Kailan lang tayo naghiwalay? At ikaw ay kasama na si Lin Wansing. Itong mapanlin lang na babae. Anong nangyari? May kinalaman ba ito sa iyo? Galit na galit si Tsi. Kuya Yuan, halika, kakain kita ng cherry. Ikaw. Kayo. Naintindihan na namin. Si President Jay ah. Tingnan mo si Yuan Jay. Kumita na ng ganitong kalaking pera. Siguradong nagsisisi na siya. Wala akong pagsisisi. Hindi ko nakakainin ang hapunang ito. Ayos lang kung hindi na. Ginoong Jay, mag-ingat ka ah. Huwag kang madulas ha. Guyuan. Lin Wansing. Kayong magkaibigan. Nakakainis kayo. 1Q. 1Q. Anong nangyayari dito? Sino ang nagpasakit sa'yo? Nanay. Si Lin Wansing, yung mapanlin lang na babae. Nagsasama pa siya kay Guyuan. Talaga? Ano? Si Guyuan, yung nakadikit na lalaki. Mayroon pang may gusto sa kanya. Yung dalaga ng pamilya Lin. Hindi naman siguro bulag, di ba? Guyuan. Siguradong si Guyuan ay nagbabalak ng paghihiganti. Sadyang ginawa niya ito. Sadyang pinapagalit ako. Sige na, sige na. Huwag nang magalit, anak na tanga. Guyuan. Ano ba siya? Huwag kang magalit. Anak, may sasabihin si mama sa iyo. Sa antique shop sa Jiangsheng, may isang estatwa ng Diyos ng kayamanan mula sa dinastyang Song. Matagal ko na itong tinitingnan. Bukas, kukunin ko na ito. Ilagay mo ito sa opisina mo, okay ba? Hayaan mo itong magbigay ng swerte sa iyo. Magkapera ka. Tungkol kay Guyuan, yung lalaking iyon. Maubos din siya balang araw. Salamat, nanay. Narito ang tindahan ng mga antigong bagay. Mayroon akong paningin na malalim. Gusto kong makahuli ng swerte. Di ba madali lang yun? Guyuan. Bakit nakikita ka pa rin kahit saan? Talagang nakakaasar. Sabi ko na nga ba, ikaw na lang ang nakakainis na asawa na ito. Bakit ka pa nandyan sa antique shop na ito? May pera ka ba sa bulsa? Walang galang sa nakatatanda. Mag-ingat ka, baka ma-short ang buhay mo. Ikaw. Ginoong Bai. Itong dalawang larawan ng Luo Shenfu. Magkapareho ang materyales ng mga pintura. Ngunit isa ay totoo at isa ay peke. Kailangan mong tumaya sa pintura. Tumaya sa pintura. Itong dalawang larawan ng Luo Shenfu. Isa ay totoo at isa ay peke. Ang totoo ay isang larawan. Maaaring umabot sa daan-daang libo. Ngunit makakabili ka lamang ng isang pintura. Magkano ang isang piraso? 10 milyon. Kaya't bibilhin ko na lang ito. 2 na lang, di ba? Sa ganitong paraan, tiyak na isa ang totoo. Ginoong Bai,
May mga patakaran ang pagsusugal sa mga larawan. Maaari kang tumaya sa isang larawan lamang. Kung makakabili ka ng totoo o hindi. Nasa iyong kakayahan at swerte na iyon. Ayos. Kailangan kong makabili ng regalo para sa kaarawan na ikasasaya ng lolo. Taya na. Ang pakiramdam ng pagkaluma ng painting na ito. Mas totoo pa. Bibilhin ko na lang ito. Talagang may mata si Ginoong Bai. Pero kung sakaling magkamali ka, huwag kaming sisihin. Maaari lang nating sabihin na malas ka lang ah. Tayo ay sigurado na ito ang pipiliin natin. Ito ang pipiliin natin. Larawan ng Diyosa ng mga ilog. Nakatakdang makuha ko ito. Huwag bumili. Ang larawang ito ay peke. Binata, anong ibig mong sabihin? Nagtatrabaho tayo. Huwag kang makialam. Bakit? Anong nangyari? Ang painting na ito ay peke. Umalis ka na. Ang ginagawa namin ay 10 milyong negosyo. Ikaw, isang hindi eksperto. Ano ang alam mo? Huwag ka nang magbula-bula. Palalayasin kita. Siguyuan na tao. Talagang mahilig sa atensyon. Ay naku, Guyuan. Nakalimutan mo ba na ikaw ay pinalayas ko mula sa bahay? Naging bayaw ka na. Nakakatawa ka. Kaya pala bayaw ka. At nandito ka pa para manghimasok. Ito ay pek. Kung binili mo itong larawan, 1 milyon ang masasayang lang. Maganda naman ang mukha nitong lalaki. Medyo maganda nga. Sinasabi mong peke ito. Pero may ebidensya ka ba? Kahit nakahawig ang larawan. Pero may malinaw na bakas ng pagtanda. Saan ang bakas ng pagtanda? Dito. Yung bahid ng pagkabalat. Hindi ito natural na pagtanda, kundi gawa ng tao sa huli. Pinatanda pa. Nakita mo na ang bakas, di ba? Kung totoo ito. Bakit kailangan pang gawin ito ng sadya? Mukhang talagang peke ang painting na ito. Nagkamali ako sa aking paghusga. Ikaw. Ang galing mo talagang tumingin. Bakit ang galing ng batang ito? Nasira ang magandang pagkakataon ko. Itong tao na ito. Talagang marunong ba sa antigong gamit? Sinasabi mong peke ang painting na ito. Kung ganon, bibilhin ko na ang painting na iyon. Tama ba? Peke rin itong isa. Yung tinatawag na pustahan sa painting. Isa lang itong laro ng tindahan. Ano man ang piliin mo. Lahat ay peke. Manager. Ano bang nangyayari dito? Hindi ko rin alam eh. Itong dalawang painting ay pareho kong nakuha. Akala ko totoo silang lahat. Ang galing ng pananaw mo. Ayos lang. Nakapag-save ka sa akin ng 10 milyon. Gusto kita. Anong ginagawa mo? Ako si Bailuoli. Masaya akong makilala ka. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Guyuan. Itong ginang na ito, si Guyuan, ay isang bayaw namin, na itinakwil ng anak kong babae. Dahil sa kanya, pinagbawalan siya sa bahay. Bakit ka ganito? Interesado ka ba talaga sa kanya? Sa totoo lang, sa tingin ko, si Guyuan ay isang napaka-interesanting tao. Yung si Guyuan, iba na ang pakiramdam kumpara noon. Bago ang late autumn, sabi niya, na natuklasan niya ang isang raw stone. Ngayon, nandito na siya, nakatuklas ng sinaunang pintura. Hindi ba? Talaga bang mayroon siyang kakayahang magpahalaga ng mga kayamanan? Guyuan. Talaga bang mayroon kang kakayahang magpahalaga ng mga kayamanan? Agad, ipakita mo sa akin. Itong Diyos ng kayamanan mula sa dinastyang Song. Totoo ba ito? Ayokong mawala ng 2 milyon. Bilisan mo. Modernong mataas na kopya ng estatwa ng Diyos ng kayamanan mula sa dinastyang Song. Presyo ay 3,000 yuan. Gusto mo bang tulungan kita? Nabaliw ka na ba? Guyuan, ikaw na cute. Ako ang iyong biyenan. Sila ang tunay mong mga magulang. Hindi ba dapat mo itong ipakita sa akin? Naghahanap ka ba ng gulo kay Guyuan? Nakatulong siya sa akin ng 10 milyon. May utang na loob ako sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, kung mangahas kang guluhin siya, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang sa iyo. Ang bisitang ito, pangunahing negosyo, katamtaman hanggang mataas. Huwag kang mag-alala. Itong estatwa ng Diyos ng kayamanan. Sinasalamin ko ang aming tatak na garantiya. Tiyak na totoo ito. Maging kampante ka lang. Tingnan mo ang kulay nito. Ang sining na ito ay eksaktong tulad ng sinabi ng eksperto. Na pareho na pareho. Talagang totoo. Nag-swipe ng 2 milyon. Gumastos ng 2 milyon para sa isang peking.
Hinahangaan kita. Tumahimik ka. Nagsusumpa ka ba sa akin? Tita. Medyo may alam din ako sa mga antigong bagay. Ang estatwa ng Diyos ng kayamanan na ito ay tiyak na peke. Ano? Sinabi mo. Peke ito. Siyempre, peke ito. At malinaw na malinaw. Naniloloko ka lang. Basta amateur ka lang. Bola, bola, bola. Ibabalik mo ang pera. Ibalik mo na agad ang pera sa akin. Hindi pwede yan. Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa antigong koleksyon? Nabenta na. Hindi na maibabalik. Ikaw. Hindi ninyo pwedeng gawin yan. Ito ang patakaran. Kahit na peke. Ikaw. Guyuan, ikaw na cute. Pinabili mo ako ng peking produkto. Hindi kita palalampasin. Ay naku. Guyuan, ikaw talaga, napaka-cute mo. Alam mo namang peking produkto ito. Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Sinasadya mo talagang lokohin ako. Ikaw ang nagpilit na bumili ng peking produkto. May mukha ka pang magreklamo sa akin. Guyuan, wala kang konsensya, ay naku. Anong ingay yan? Boss Wang, nandito ka na. Anong nangyari? Sabi ng customer na bumili siya ng peke. Ginoo, kailangan mong magdesisyon para sa akin ah. Si Guyuan, ang maliit na mahal ko. Nakalugi ako ng 2 milyon dahil sa kanya. Ginoo Gu. Bakit nandito ka? Anong nangyayari dito? Ginoong Wang, ito ba ang tindahan mo? Naman. Ang ilang mga tindahan ng antigong ito ay pagmamay-ari ni Ginoong Wang. Itong babae ay may masamang mata. Sinasabing nakabili ng peking produkto. Lahat ay kasalanan ko. Ah, sino ang maglakas loob na makialam kay Ginoong Gu? Sadyang ikaw itong malaking sinungaling. Sinira mo ako. Matanda. Paano mo magagawang manakot kay Ginoo Gu? Ngayon, papaluin kita hanggang makalimutan mo. Isang tao. Anong gusto ninyong gawin? Matanda. Naglalakas loob kang magpanggap na matanda. Si Ginoong Gu ay aking espesyal na bisita. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ano? Nagkakamali ka ba? Siya. Paano siya magiging iyong espesyal na bisita? Yung anak kong babae, na pinalayas ako sa bahay, na maliit na cute. Siya. Hala, nagsasalita pa ng kung ano-ano. Maliit na cute. Muling sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ang anak kong babae? Alam mo ba kung sino ito? Siya si Jiang Cheng. Isa siya sa 3 pangunahing pamilya. Si Ginoong Wang ng pamilya Wang. Kaya mo bang harapin siya? Ginoong Wang. Ikaw nga si Jiang Cheng. Ang sinasabing iyon, kilalang-kilala na si Ginoong Wang. Ginoong Gu. Sa loob ng 1 linggo, maaaring kumita ng sapat para sa iyong anak na babae. Sa buong buhay niya. Tapos maglakas loob ka pang gambalain siya. Paano mangyayari iyon? Hindi ito. Si Baijia Baik Xiaoji ba? Hindi siya maaring magustuhan. Si Guyuan na isang walang kwentang tao. Si Guyuan, talaga namang maganda ang iyong kapalaran sa mga babae. Katatapos lang ng isa, na si Lin Wansing na nagpakita ng interes. Ngayon, may isang maganda na babae, nakapaligid sa'yo. Anong nangyayari? May kinalaman ba ito sa'yo? Sa naririnig ko, marami ka bang babae sa paligid mo? Paano mangyayari iyon? Hindi ako ganoong tao. Mas may kakayahan ang mga tao. Mas sikat sila. Normal lang ito. Sa tingin mo, sino ang mas maganda sa pagitan namin? Ako o siya? Masama. Kayo dalawa. Tunay ngang hindi malinis. Ginagawa mo ang ganitong bagay. Para lang galitin ako, di ba? Huwag kang masyadong mangmang. Sobrang bata mo na. J1Q. Sobra ka nang nag-iisip na espesyal ka. Posible bang? Sa mga mata ko ngayon. Wala ka ng halaga. Ikaw. Huwag ka nang magpanggap.
Mukhang ang ginoong ito. Talagang mayabang sa sarili. Sige, aalis na ako. Kung may pagkakataon sa hinaharap, inaanyayahan kitang bumisita sa White Group. Bye, Luoli. Ito ay kusang loob na pag-anyaya kay Guyuan. Huwag harangan ang daan. Guyuan. Anong ikinagagalit mo? Basta swerte lang ako. Kumikita ako sa pagtaya sa mga batong panghula. Akala ko talaga makakatakas na ako. Sa suot kong pangkaraniwang damit, sasabihin ko sa'yo, sa kaibuturan ng puso mo. Laging dugo ng mahihirap ang dumadaloy. Tayo na. Bitawan mo ako. Saan galing ang mga tao sa mataas na antas na ito? Dito sa akin. Sobrang yabang. Ginoong Wang. Ginoong Qin. Hindi ba't pinagsabihan na kita noon? Huwag kang makialam kay Ginoong Gu. Mag-ingat ka, baka hindi na ako maging magalang sa iyo. Ginoong Wang. Ano man ang sabihin mo, isa ka pa ring tao mula sa 3 pangunahing pamilya. Bakit mo kailangang makipag-away sa akin para sa taong ito? Hindi mo ba alam na, ako'y nasa industriya ng negosyo ng mahigit 20 taon. Hindi pa ako nakakita ng katulad ni Guxia Oyu. Siya, hindi mo siya kayang pasukin. Siya, hindi mo siya kayang pasukin. Naiintindihan ko na. Sige, mauna na ako. Hindi na kita istorbohin. Pasensya na sa aking bisita. Gusto mo bang umalis na lang ng ganun? Guyuan. Pasensya na. Alam kong sinasabi mo lang yan pero hindi ka talaga sang-ayon. Pero kung may susunod na pagkakataon, hindi kita palalampasin. May balak ka pang magkaroon ng susunod. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako magdudulot ng problema. Sige, mauna na ako. Yung masamang tao na si Guyuan. Talagang umalis na. Anong malas naman ito? Nakakapit pa sa mataas na posisyon ni Ginoong Wang. Huling bahagi ng taglagas. Tia, huwag kayong mag-alala. Itong galit, sisingilin ko para sa inyo. Marami akong paraan para ipagdasal niyang hindi siya mabuhay at hindi rin mamatay. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Hindi ko na siya papansinin. Hayaan mo na si Guyuan na. Yung akala niya ay magaling. Magdusa ng kaunti. Si Qin, kailangan mong talagang turuan ng leksyon yung tamad na iyon. Si Guyuan, kukunin ko ang buhay mo. Ngayon, nandito ako para sa iyo. Talaga, gusto kong magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nahanap ko ang nanais ng lolo ko. Maliit na bagay lang. Walang anuman. Tingnan mo ang hitsura mo. Mayroon ka bang iniisip? May kakaibang sakit ang lolo ko. Palagi siyang nakahiga. Anong mga pagsusuri? Walang makitang dahilan. Siyempre, medyo naiinip ako. Dahil hindi matukoy ng mga doktor ang sanhi. Kaya kailangan nating pag-isipan ito. Ang mga salik ng metaphysics. May third eye ako. Marahil ay matutulungan ko siyang malaman ang sanhi ng sakit. Para sa tamang lunas. Dahil wala na tayong magagawa. Bakit hindi? Hayaan mong tulungan kita. Alam mo rin medikal. Hindi pwedeng sabihin na alam mo. Pero para sa lolo mo, siguro ay may konting tulong. Kung magagawan mong gumaling ang lolo ko, ang pamilya Bai, handang ibigay ang lahat ng iyong hinihiling. Kahit ano pa, gusto mo ako. Hindi naman imposible. CJ, pupunta ako para tingnan. Si Iyon ay marunong din sa medisina. Ginoong Senggon, kung hindi mo matutukoy ang kalagayan ng aking lolo, hayaan mong subukan ni Guyuan. Anong kalokohan ito? Paano ko hindi malalaman ang sanhi ng sakit? Ginoong Bai, hintayin mo lang. Ito pala ang rosaryo. Ang sakit ng matanda, dahil dito sa rosaryo. Kahit gaano pa mag-eksamen si Dr. Shangguan, baka hindi pa rin niya matukoy ang sanhi ng sakit. Ginoot Ginang, nandito ako. Maaari ko nang mahanap ang sanhi ng sakit ng iyong lolo. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Sobrang wala ng silbi. Alam kong ikaw si Jiang Cheng, at pati na rin sa Jiang Nan. Pinakamahusay na doktor. Ang pangalan ko ay Guyuan Lai, para lang sa anumang sakaling mangyari. Ginoo, hindi ka ba naniniwala sa aking kakayahan sa medisina? At bakit pa kaya naghahanap ka pa kay Guyuan Lai? Si Guyuan hindi naman doktor. Anong silbi niya dito? Parang inaapi mo lang ako nito. Dahil kung si Dr. Shangguan ay sobrang kumpiyansa. Sige, simulan mo na ang paggamot mo. Bless you.
Yung kalagayan ng matandang ito. Talagang medyo kakaiba. Nagsasanay ako sa medisina ng ilang dekada na. At hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang kondisyon. Kung hindi mo ito magagamot, sabihin mo na lang, ako ay isa sa mga pinakamahusay na doktor sa Jiangnan. Imposible na hindi matukoy ang sanhi ng sakit. Talagang nakakabahala. Paano kaya hindi matukoy ang sanhi ng sakit? Kung hindi, wag nang mag-aksaya ng oras. Ako na ang gagawa. Sakit na hindi ko kayang gamutin. Hindi rin ito kayang gamutin ng iba. Ikaw na isang manggamot na walang lisensya. Huwag mo nang isipin pa. Sayang, nahanap ko na ang sanhi ng sakit. Sayang, nahanap ko na ang sanhi ng sakit. Hindi mo pa nga tiningnan. Sinasabi mong natuklasan mo na ang sanhi. Si Guyuan, hindi naman siya doktor. Paano naging mabilis ang pag-alam ng sanhi ng sakit? Hindi lang ako makakatuklas ng sanhi ng sakit ni Lolo, kundi magagawa ko ring mapagaling siya hanggat maaari. Talaga bang magagawan mo ng paraan si Lolo? Batang lalaki. Mas maganda kung huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Wala nang sakit na hindi ko kayang gamutin. Kahit sino pa ang dumating, wala ring silbi. Guyuan, ano bang ginagawa mo? Anong kalokohan ang pinapakita mo? Nagamot ko na ang sakit ng matanda. Bata, nakahiga ang matanda dito at hindi man lang gumagalaw. Sinasabi mo lang na gumaling ka na. Guyuan, anong ibig mong sabihin yan? Hindi pa rin gumising ang lolo ko. Hirap akong paniwalaan na sinasabi mo yan. Sige, maghintay na lang tayo. Yung dumi sa katawan ng lolo, naialis ko na. Kailangan lang ng maayos na pahinga. Mabilis ka ring magigising. Bata, nagmemimake ka ba? Huwag kang magpakaarte. Maniwala ka, itataboy kita. Siya ang nagpagaling sa akin. Paano ito posible? Ang batang ito, ang kanyang kasanayan sa medisina, ay talagang mas mataas kaysa sa akin. Ako, isang matanda. Salamat sa iyo, batang lalaki. Ginoo, huwag kang masyadong mag-alala. Magpahinga ka ng maayos. Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong masusuri ko ang salarin. Kaibigan, ako'y buong buhay na naghahanap ng daan ng medisina. Hindi ko inasahan na dito. Makakakita ako ng isang dalubhasa. Kaibigan, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Parang kanina, hindi mo naman sinabi iyon. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Dahil wala ng problema ang matanda. Kaya aalis na ako. Magpaalam na ako. Guyuan, iniligtas mo ang lolo ko. Sabihin mo na, anong mga kahilingan ang nais mong ipahayag? Kahit na gusto mo ako. Hindi naman imposibleng mangyari. Hindi ko pa ito naisip ng mabuti. Pag-usapan na lang natin mamaya. Medyo interesante. Bakit? Sa tingin mo, hindi ba ako sapat na maganda? Maganda. Napakaganda ni Baik Xiaoji. Inaasahan ko ang araw na ihilingin mo sa akin. Gagawin ko iyon. Sige, aalis na ako. Sa mga nakaraang panahon, kumita ako ng marami. Pero kung ikukumpara sa tunay na mayayaman, isa pa rin itong maliit na papel. Ngunit ngayon, lahat ng industriya ay puno na. Hindi madaling kumita ng mabilis na pera. Ngunit sa real estate ng Jiangsheng, maraming pagkakataon ang dapat samantalahin. Susunod na layunin. Mamuhunan sa real estate. Maraming proyekto sa real estate sa Jiangsheng. Dapat may isa o dalawa na talagang may potensyal. Suriin ang mga pagkakataon. Buksan. Ang bagong negosyo sa Jiangsheng ay abala sa Wayland community. Ang presyo ng mga bahay sa komunidad ay malapit ng tumaas ng malaki. Talaga namang ganito ang real estate. Maraming pagkakataon. Ngunit, kung makakakuha ng loob na impormasyon, siguradong hindi lang ako ang nakakalam. Kailangan agad na makuha ang pagkakataon. Hey, Wansing. May oras ka ba ngayon? Gusto kong samahan mo ako. Tingnan ang mga bahay sa Blue Community. Bakit tayo pupunta sa Blue Community? Talaga, bumibili ka ba ng bahay para sa akin? Dadaling kita. Mag-invest sa merkado ng real estate. Tingnan mo itong gusali. Itong gusali ay ang pinakamaganda naming bahay. Tingnan mo. O ay, hindi ba't ito ang ex ni Wang Qiu? Ikaw, tamad na lalaki. Bakit ka pa may mukha para pumunta dito? Sino ka ba?
Kung muli kang magiging bastos. Kay Guyuan. Mag-ingat ka, baka hindi ako maging magalang. Ako ang matalik na kaibigan ni 1Q. Tingnan mo ang itsura nyo. Parang mga paninda sa kalsada. Umalis na tayo, late autumn. Mahirap ang buhay, di ba? Kahit gaano pa kahirap ang buhay ni Yuanje. Mas mabuti pa rin iyon, kaysa sayo na. Nagtatrabaho dito sa benta. Si Guyuan ay isang lalaki na tinanggihan ni late autumn. Anong ikinatutuwa mo? Hindi ka ba naman? Sales lady. Anong karapatan mong magmungkahi? Guyuan. Ikaw pa ang gustong bumili ng bahay. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Ang tunay mong kalagayan. Sa bulsa ko, 2 lang yang bakal. Kahit gusto mong umupa ng bahay, dito sa amin, hindi nag-upa. Pasensya na. Kami ay nandito para bumili ng bahay. Alam mo ba kung kami ay nandito? Ang isang apartment ay halos 1 milyon. Para sa mga tulad ninyo, madali lang, makabili ng ganito. Hindi kayo natatakot. Sa huli, kaya ni Kuya Yuan bumili. Mapahiya ka sa kanya. May 5 milyon sa card na ito. Bumili ako ng 50 set. Pero ikaw, walang kahit 1 sentimong komisyon sa pagbebenta na makukuha mo mula sa akin. Ano? Gusto mong bumili ng 50 bahay? Halos naloko mo ako. Talaga namang magaling kang magpanggap. Kumuha ka ng sirang bank card para lang lokohin ako. Sa card mo na ito, may 200 piso ba? Manager. Ginoo, maari po ba kitang matulungan? Pag-verify ng pondo, bumili ng bahay. Grabe. 50 milyon. Sa account ko meron palang 50 milyon. Ginoo. Pasensya na po, pasensya na po. Kayo po ang aming pinakamahalagang FE na kliyente. Anong klaseng bahay ang gusto mong bilhin? Sasamahan kita mismo para tingnan. Hindi marami. Bibili tayo ng 50 bahay lang. 50 bahay. Isang bagsak, 50 bahay. Isang bagsak, 50 bahay. Ginoo. 10 taon na akong nagtatrabaho. Hindi pa ako nakakakita ng katulad mo. Na marangyang kliyente. Sandali lang po. Kontrata. Ihahandog ko ito sa inyo agad. Guyuan. Hindi. Ginoong Gyu. Tama, kasalanan ko ang lahat kanina. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Dadalin ko kayo, para personal na makita ang bahay. Tara. Sige na. Bakit ka nandyan, nagkakagulo? Si Ginoong Gu ngayon, ay aking kliyente. Oy, may mga tao talagang mabilis magbago. Ng kanilang mukha. Tama lang kanina, na hindi mo siya ginagalang, di ba? Ano? Hindi mo ba alam, na pinabayaan mo ang aming na kliyente? Baka may problema ka sa isip. Ang bonus ngayong buwan, at lahat ng sahod ay ibabawas. Kung hindi, umalis ka na. Manager, nagkamali ako. Hindi na ako mangyayari ulit. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Lumayo ka sa akin. Ginoong Gyu, narito po kayo. Agad ko po itong aayusin para sa inyo. Kontrata ng 50 bahay. Huling taglagas, nais kong pag-isipan. Binigyan mo ba si Guyuan ng pera? Wala naman. Anong nangyari? Si Guyuan ay biglang naglabas ng 50 milyon. Sa Wayland Community, bumili siya ng 50 bahay. Yung pera sa card na iyon, mas marami pa kaysa sa lahat ng ipon namin. Na mayroon, sobrang hindi ka paniwala. 50 milyon. Oh, kasalukuyan siyang nasa merkado ng antigong bagay. Kumita ako ng maraming pera. Pag binilang ko. Siguro ito ang numerong ito. Yung kamakailan lang kong kinita. Sa ilang araw lang kumita ng 50 milyon. Gano'ng kadali bang kumita ng pera? Sandali lang. Sabi mo lang kanina, pumunta siya sa bahay-bahayan gamit ang 5 milyon. Nga, bumili siya ng 50 unit. Sa Blue City Community. Yung luma at sira-sira na community, bumili siya ng maraming bahay. Para saan? Gusto kaya niyang matutunan ang mag-flip ng bahay. Guyuan. Kumuha ka ba ng 50 milyong at ginastos lahat sa bahay? Anong pakialam mo dyan? Bakit wala? Hindi ko kayang. Tingnan na mawalan ka ng lahat ng yaman mo. Kaya ko lang sinasabi ito. Huwag kang maging hindi marunong makilala sa kabutihan. Lumipas na ang araw. Buksan mo pa rin ang iyong mga mata. Tingnan mo ang presyo ng bahay sa Win na komunidad. Guyuan, ikaw. Ikaw. Jayu. Tingnan mo ang presyo ng bahay sa Blue District. Paano nangyari yon? Ang presyo ng bahay sa Blue District biglang tumaas ng isang gabi ng 50%. Ate, tingnan mo. Yung lupa sa Blue District ay naidagdag na sa city center.
Sa plano ng bagong commercial district, kaya hindi nakapagtataka na tumaas ng ganito. Ikaw, dati mong asawa. Bakit ang galing mo mag-isip? Naging sobrang husay niya. Siguro. Market savvy ba ako? Sobrang payak ba ang pananaw ko? Tita, ang galing ng ex mo. Noong una, bakit ka nagpa siya na maghiwalay sa kanya? Ano ba ang namiss ko? Tita, anong nangyari sa'yo? Kuya Guyuan, ang galing-galing mo talaga. Ano man ang itaya, siguradong kita. Kaya sa susunod na mag-invest ako. Sama kita, okay ba? CJ, sa susunod, sisikapin kong sumunod sa'yo. Iyan ang bahay ko. Sige, mauna na ako. Yung, ang late na. Kung hindi, pumunta ka sa bahay ko, okay? Pwede ba? Kung ayaw mo. Huwag na lang, huwag mo nang isipin, na makakapasok ka sa bahay namin. CJ, pumunta ka. Pero, may lugar ba kayo para matulog? Isang kama. Hindi naman masama, di ba? Tayo dalawa. Magkasama sa isang kama. Anong iniisip mo? Umupo ka muna. Pupunta ako para ilagay ang mga bagay. CJ, maganda ba? Siyempre, maganda. Kung maganda, tulungan mo akong lagyan ng lotion ah. Ito. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Ikaw talaga. Sobrang peke ng pagiging seryoso mo. Eh kung hindi ako seryoso, huwag. Sobrang banayad. Sino yan? Si Ginoong Lin. Palagi kayong nakatutok. Sa paligsahan ng mga antigong bagay. Magsisimula na bukas. Narinig ko na ang buong mundo ng antigong bagay sa Jiangsheng ay nag-aalboroto. Paligsahan sa pagtatasa ng kayamanan. Ayos. Naiintindihan ko na. Paligsahan sa pagtatasa ng kayamanan. Tama. Ang paligsahan sa pagtatasa ng kayamanan na ito ay inorganisa ng pinakamayamang tao sa Jiangsheng. Narinig ko na ang premyo ay 50 milyon. 50 milyon. Kung dala mo ang paningin ng DA, hindi ba't ang perang ito ay tiyak na sa iyo na? Narinig ko rin na sa pagkakataong ito, si Qin Bei ay sasali rin sa Qin family. At ang pamilya Qin ay labis na naapektuhan. Kailangan ng perang ito para makapag-ikot. Dahil si Qin Shao ay sasali sa paligsahan sa pag-alam ng kayamanan. Kailangan kong pumunta. Tiyak na makukuha ko ang 50 milyon. Bawiin natin. CJ, bukas. Pupunta tayo ng sabay. Alainan. Sumali sa paligsahan ng pagsusuri ng antigong bagay. Bayad sa registration, 50,000. Gamitin ang card mo. Yo. Guyuan. Tao na tao ka.
Mukhang hindi ka naman. Nakakita ng marami. Tunay na antigong bagay, di ba? Sa ganitong mga paligsahan. Sino ka para makilahok? Hindi ikaw ang nagsasabi kung naiintindihan o hindi. Tinatanggap ko. Medyo magaling ka nga. Pero huwag kang masyadong magyabang. Dito sa Jiangsheng, may mga tagapagpatupad ng batas. Hindi nila ako magagalaw kahit kailan. Guyuan. Kahit na manalo ka sa pagsusugal ng bato. Sa swerte lang. Pero ang pagsusugal ng bato at ang pagsusuri ng hiyas ay magkaibang bagay. Ngayon na nandito tayo, lahat dito ay tunay na eksperto. Huwag ka nang magpakasira pa. Sino ba ang hindi marunong mag-analisa ng hiyas? Hindi pa sigurado. Hindi si J1Q. Bakit parang langaw ka? Hindi umaalis. At saka, hindi mo ba napili si Kin na? Anong karapatan mong makialam tungkol kay Guyuan? Hindi ko siya pinili. Ikaw. Hindi iyon ang Jiangsheng. Pangunahing pamilya. Si Bai Luoli ang panganay na anak ng Bai pamilya. Nandito rin siya. Ginoong Bai. Masaya akong makita ka dito. Isang karangalan talaga. Lumayo ka. Guyuan, nandito ka rin. Paano naging ganito ka? Kakalapit kay Bai Luoli. Kung dumating ka, ang kampyon sa paligsahan ng pagtuklas ng antigong bagay, ay malamang ikaw nga. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Miss Bai ay anak ng isang pamilya ng mga antigong bagay. Bakit siya sobrang naniniwala sa batang ito? Nga. Itong tao na ito, hindi basta-basta. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Siyempre, pwede. Nakita mo ba? Ang sabi-sabing napaka-prideful. Si Miss Bai ang nag-iisang anak. Sadyang proactive. Nakipagkilala sa lalaking iyon. Yun nga. Ang magkatabi kayo ay sobrang malapit na. Itong batang ito, talagang maswerte siya. Guyuan. Ang sira-ulo. May ganitong swerte pa nga sa pag-ibig. Miss, babae at lalaki hindi dapat maghawakan. Ninanais kong sabihin sa'yo, mas mabuting lumayo ka kay Brother Yuan. Ako rin ay bisita. Makakaupo dito ay makatwiran, di ba? Mga panauhin, maligayang pagdating sa taunang paligsahan sa pagsusuri ng mga antikes ng Jiangsheng. Ngayon, inaanunsyo ko, ang unang laban ng paligsahan ay opisyal nang nagsimula. Sa 4 na piraso ng koleksyon na ito, isa lamang ang tunay. Pakiusap sa mga kalahok na manatili sa kanilang mga upuan at obserbahan mula sa malayo. May limitasyon na 10 minuto para hanapin ang tunay na produkto. Simula ng oras. Magsimula. Sa tingin ko, ang Qinghua porcelain. Dapat to ay totoo talaga. Parang yun nga. Sa tingin ko yun nga. Paano kaya tignan? Yun nga. Anyway, sa akin. Hindi masyadong halata. Maganda ito. Iyan, iyan. Mga makulay na plato. Rebulto ng badha. Mukhang. Tanging itong asul at puting porselana. Ang totoo. May sagot na ako. Ang tanging tunay na piraso ay itong porselana na may asul na bulaklak. Bobo. Ayon sa karanasan ko sa loob ng ilang dekada. Sa 4 na koleksyon na ito, ang tanging tunay na piraso ay ang budha na gawa sa puting jade na ito. May taglay na liwanag. Ang ukit ay simple at matanda na. Hindi mali. Guyuan. Anong akala mo sa sarili mong expert sa antik? Sa aming master. Sa harap ng mata ng espiritu. Alam mo ba, para kang nagtuturo sa harap ng pintuan ng master. Paano mo nalaman? Mali ang sinabi ko. Guyuan. Alam mo ba, sino ang inanyayahan ni Qin Shao ngayon? Si Master Jiantong. Isang haligi sa mundo ng pagtuklas ng mga antigong bagay sa Jiangsheng. Sa harap niya. Kahit isang baguhan lang sa pagtuklas ng antigong bagay. Hindi ito may tuturing.
Tama ang sinabi ng guro. Sang-ayon din ako. Jade Badha. Ang pinakamaaring totoo. Hindi nakakagulat na siya ay ang guro ng mga nakakita. Tama ang kanyang pananaw. Tungkol sa batang ito. Isa lang naman. Isang palengking clone lang. Sa tingin ko, dapat ang mga organizer, na hindi marunong sumunod sa patakaran, palayasin. Tingnan natin. Sino ang clone? Umakyat na, umakyat na. Diyos ko, grabe ang pagkadulas. Binato niya ito. Guyuan. Anong ginagawa mo? Ang gulo mo. Tinitingnan ko siya. Siyang nahuli ng matanda sa harap ng lahat. Nagalit sa kahihiyan. Tawagin ang tao. Tulungan niyo akong hulihin siya. Wala pang inilalabas na resulta. Bakit mo nasasabing? Mali si Guyuan. Mga Ginoo, pakiusap, tingnan nyo. Totoong jade ng Badha. Malambing at malinaw. At ito. Puno ng iba't ibang dumi. Kapag tiningnan mo, ito na ang pinakamababang uri ng pinagsama-samang pulbos ng bato. At ito ay pek. Paano siya naging sigurado na ganito? Ay anunsyo ko na ang sagot. Ang estatwa ng jade Badha na ito ay talagang isang tunay na item. Ito ang tanging tunay na item sa paligsahan na ito. Ito ay pinili ni Ginoong Guyuan. Ang asul at puting porselana. Paano posible ito? Hindi ito possible. Siya ay isang karaniwang manugang. Paano posible ito? Na may ganitong pananaw? Natalo ako sa isang bata. Ang aking reputasyon. Talagang tapos na. Siya pa rin ang kilala ko. Yung Guyuan ba? Gaano pa ba ang natitira sa kanya? Wala akong ideya sa kanyang kakayahan. Talaga namang, natalo niya ang master ng Ghost Eye Technique. Sai. Ngayon, alam na natin kung gaano kagaling si Guyuan. Tama ba? May mga tao kasi, na walang mata sa tunay na halaga. Binabati kita, Ginoong Guyuan. Sa pagiging kampiyon ng unang round ng kompetisyon. Sa ibaba, magsisimula na tayo ng mas nakakakilig. Ikalawang laban. Pasensya na sa paghihintay ninyo. Ikalawang paligsahan. Ngayon, simulan na. Ang 5 plato mula sa panahon ni Kangxi, na may asul na bulaklak, isa lamang ang tunay. Ang natitirang 4 ay mga peking. Pareho ang mga patakaran. Pakiusap sa lahat. Hanapin ito. Ang 5 plato na ito, lahat ay peke. Kakaiba. Sa pagkakataong ito, ako. Kailangan kong ibalik ang dignidad na nawala kanina. Kailangan kong makuha lahat. Ngunit may mga patakaran. Maaari lamang sa upuan. Malayo ang pagsusuri ng mga yaman. Talagang napakahirap. Nahanap ko na ang tunay na bagay. Oh. Maaari ka pang makahanap dito ng tunay na bagay. Iyan ay likas. Ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo ay, hindi mo pa natagpuan ang tunay na bagay. Binata. Ang iyong paningin ay hindi pa umabot sa antas ko. Talaga, hindi niya nahanap ang tunay na produkto. Alam ko na. Hindi mo talaga naiintindihan. Ano ang pagsusuri ng hiyas? Isa lang siyang swerte. Walang iba kundi swerte lang. Ikaw ay isang dayuhan lang talaga. Hindi siya katulad ng matanda. Sa mundo ng mga antigong bagay, nagtagal ang 3,000 taon. Napaka-normal na magkamali. Hindi ba? Ang mga kamangha-manghang nagawa ni Guyuan ay puro swerte lang. Tama rin. Isa siyang isang house husband. Walang alam sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Natalo sa matandang yun. Aking instinct. Parang hindi pa rin posible. Kung ganito katiyak, sabihin mo na. Alin ang tunay na piraso? Ang matandang ito ay ibubunyag sa iyo ang tamang sagot. Binata. Maging mapanuri ka. Mag-aral ka ng mabuti.
Ito na iyon. Ikalawang plato. Kahit anong uri ng kalidad, kulay ng glazure, o kaya ay ang paraan ng pagpipinta. Lahat. Pinakamalapit sa mga katangian ng mga ceramic ng Kangxi. Ito ay ang nag-iisang tunay na pirasa. Hindi nakapagtataka na siya ay isang master sa pagdetect ng peking bagay. Nahanap mo agad ang tamang sagot. Sa ganitong mabilis na paraan. Nga. Itong 5 plato. Parang magkapareho. Kaya ang hirap hanapin ang sagot. Di na nakapagtataka na siya ay isang master. Hindi pa nga ba niya tinitingnan? Sino ang guro ng mahiwagang mata? Ang taong inimbitahan. May ganitong kakayahan. Kakaiba ba iyon? Sigurado ka? Bakit hindi? Tingnan pa natin. Kung hindi, mag-ingat at huwag magkamali. Walang takot. Itong 5 platito, ay ito ang pinakatunay na hitsura. Magtatanong ka ba sa akin, matanda? Malamang na may kapangyarihan. Tama ka, natagpuan mo. Sa 5 platitong ito. Pinakamalapit sa tunay na bagay. Ngunit ang sagot ko ay, itong 5. Lahat ay peke. Alam mo ba, ngayon para kang mayabang na, tanga na payaso. Hintayin ang resulta. Gusto kong umiyak ka. Tagapag-host. Anunsyo mo na ang resulta. Ang sagot ko ay 5 plato. Lahat ay peke. Malapit na ang kamatayan. Talagang matigas ka pa rin magsalita, ha? Mga panauhin. Ang sagot sa round na ito. Ipapahayag na ngayon. Sabi ni Ginoo Guyuan. Tama ang sinabi niya. Yung 5 asul na puting plato. Lahat ay mga antik. Kaya. Ginoong gulong ng mga multo. Nagkamali. Anong kalokohan ito? Lahat ng 5 ay peke. Paano nangyari ito? Ginoo. Mangyaring sumunod sa kaayusan ng lugar. Ang 5 puting palayok dito sa entablado. Talagang mga modernong replika lang. Kaya, ang panalo sa laban na ito, ay, patuloy pa rin si Ginoong Guyuan. Paano kaya ito posible? Guyuan. Totoo siyang tama lahat. Paano naman pwedeng? Totoo siya talaga. Ang layo niya. Sabi ko na eh. Si Yuan na naman ang nanalo. Yung iba talaga. Talagang walang paningin sa mata. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako sumasang-ayon. Humihingi ako. Agad-agad. Ng ikatlong laban. Kailangan ngayong araw. Sa harap ng lahat. Ganap kitang talunin. Ayos. Tayo. Magsisimula na tayo. Ng ikatlong round ng laban. Ito rin. Ang huling laban. Ang laban na ito ay may pinakamataas na antas ng hira. Sa 20 antigong ito, isa lang ang tunay na piraso. Sino ang makakahanap ng mabilis? Ng tama. Siya ang mananalo sa paligsahan ng pagsusuri ng antigong bagay. Sa pagkakataong ito, ngayon, maaari tayong makapanood ng malapitan, di ba? Walang paligoy-ligoy. Magsimula na ang laban. Tara, tingnan natin. Tara, tara. Tingnan mo. Bata, maaari kang makapanood ng malapitan ng aking pagsusuri sa mga kayamanan. Hindi ito magkakamali. Sa pagkakataong ito, pinabayaan kang matalo ng husto. Bata, ito ang huli. Ngunit kailangan ng tunay na kakayahan. Bakit? Ayaw nang magsalita. Sabi ko, Ginoo. 2 sunod na talo ka na. Bago ka magmalaki, maaari bang tumingin ka muna sa salamin? Sobrang kapal ng mukha mo. Sa unang 2 laban, may mga limitasyon sa mga patakaran. Kailangan lang na malayo ang pagmamasid. Ngayon, maaari nang hawakan ang mga bagay. Guyuan, wala kang karapat-dapat na manalo sa akin. Anong balak mo? Takpan mo ang mga mata. Ano ang gagawin nito? Ibig bang sabihin, ito ay para sa bulag na pagsusuri ng kayamanan. Tama iyon. Nakakulong ang mga mata ko. Maaari ka ring makahanap ng tunay na produkto. Layunin ay tuluyang talunin ka. Guyuan. Ikaw ba ay baliw? Nasisiyahan ka na ba? Nakangiti ng nakapikit. Maaari mo bang makahanap ng tunay na bagay?
CJ, napakamasungit mong bata. Ngayon, ilalagay ko ang mga salita dito. Kung makakaya mong makahanap ng tunay na bagay habang nakapiring. Matanda na ako. Niiling na ako dito. Sinasamba kita bilang guro. Ito ay tunay na produkto. Totoo ba o hindi? Talaga bang may lakas ng loob siyang nakapiring? Na maghanap ng antigong bagay. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Magpasikat lang. Mag-arte. Tuloy lang ang pag-arte. Kahit na meron kang kahusayan sa pagtukoy ng mga antigong bagay. Maskara sa mata, hindi mo talaga magagawa. Hanapin ang tunay na produkto. Akala mo ba ay mga bobo kami? Lahat. Itong kabataan. Napakakamangha-mangha. Itong snuff bottle. Ay totoo pala. Ang nahanap niya ay tunay. Itong lalagyan ng usok sa ilong ay ang nag-iisang tunay na antigong piraso sa 20. Sa mga sinaunang gamit na ito. Ano? Paano nangyari ito? Tiyak na ang resulta ng pagsusuri ay ni Ginoo Guyuan ay tunay na piraso. Nakatutulog ng nakapikit. Mahahanap niya ang yaman. Talagang ang galing niya. Grabe talaga ang batang ito. Hindi tama. Siguradong may something. Sa paligsahan ng pagsusuri ng hiyas. Mailihim na plano talaga. Guyuan. Sigurado akong nalaman niya ang resulta. Nang mas maaga. Ganito pala iyon. Sabi ko na nga ba? Paano naman? May makakakita na nakapiring ang mata sa pagsusuri ng yaman. Totoo bang may daya? Pakiusap tahimik po. Sa paligsahan na ito, tunay na patas at makatarungan. Mangyaring, ang tagapag-organisa ng paligsahan na ito. Si Ginoong Bai ay lalabas. Ang pamilya Bai ay ang tagapag-organisa ng paligsahan sa pagsusuri ng mga kayamanan. At higit pa, kami ang nangungunang pamilya sa Jiangsheng. Nagdududa ka ba sa reputasyon ng pamilya Bai? Sinasabi mo bang ako ay naglalaro ba siya sa mga maliliit na bagay? Ito pala ay inorganisa ng pamilya Bai. Siya ang pinakamayaman. Bakit pa siya kailangang mandaya? Hindi ba't si Guyuan ay talagang henyo sa pagsusuri ng mga kayamanan? Tama. Mukhang nakamali kami sa paghusga sa kanya. Ginoong Gu, hindi ko inasahan na sa paligsahan ng pagsusuri ng mga yaman, makikita namin ang tunay na henyo sa pagsusuri ng yaman. Binabati kita sa iyong tagumpay, ang kampyon ng paligsahan na ito. Premyo, 50 milyon. Pagkatapos nito, ipapadala ko ang tao para ilagay ang premyo sa iyong account. Maraming salamat, Ginoong Bai. Muli, congratulations. May meeting pa ako. Pasensya na. Ayos lang. Yuan Je, talagang napaka-charismatic mo. Ang imahe ni Guyuan, paano sa puso ko, ay lalong nagniningning. Guyuan, matapos tayong maghiwalay. Hindi pa tayo nakausap ng maayos. Ngayong gabi, gusto kitang anyayahan na kumain. Pwede ba? Pupunta ka ba? Guyuan, mukhang nagsisisi ang ex-wife mo na nakipaghiwalay sa'yo. Pasensya na, Yan Yi. Jai, baka sa buhay na ito, hindi na ako makakakain. Guyuan, bakit ka naging ganito ka walang pakialam? Dati, hindi ka ganyan. Miss Jai, kailangan mo bang magpakain? O kaya't imbitahan mo si Kinshao mo? Pero si Kinshao ng pamilya nyo. Kung ikukumpara sa pamilya namin si Guyuan, talagang, hindi man lang, kasing halaga ng isang daliri ng paa niya. Ikaw na walang kakayahan. Hindi ba't sinasabi mong may kapangyarihan ka? Bakit kahit si Guyuan ay hindi kasing galing ng bagong tao na ito? Saan ko alam, siya ay ganitong uri ng henyo. Ginoo Gu, hindi ko inasahan na sa buhay ko ay makikita ko ang isang tao tulad mo. Pwede mo ba akong tulungan? Bigyan ng kaunting payo. Kung mabibigyan mo ako ng gabay. Kaya, magpapasakop ako sa iyo bilang guru. Hindi ako tumatanggap ng mga estudyante. Pero kung gusto mong magpaguro, bumalik ka kay Kinshao.
Ano ba si Qin Xiao? Saan siya nakatapat sa iyo? Isa lang siyang balahibo. Ikaw ang aking idolo. Matanda na. Gusto mo bang mamatay? Maniwala ka o hindi, hindi kita papayagang makita. Ang araw bukas. Qin Xiao. Tapos na ang ating tadhana. Pumili ako ng aking tahanan. Mali ba? Maghintay ka sa akin. Guru Gyu. Tanggapin mo na lang ako. Umalis ka na. Matanda. Gusto mo bang magpanggap? Lumayo ka sa bahay namin. Yung si J1Q at si Guyuan ay nagdiborsyo. Pumili si Kinbi. Anong tingin yan? Guyuan, binabati kita. Sa pagkapanalo ng 50 milyon. Wala yan, wala yan. Nag-iisip ka ba na magtrabaho sa pamilya ba? Tama, kanina ang tatay ko. Pero talagang hinahangaan kita. Wala akong balak sa ngayon. Kung kailangan kong magsimula ng negosyo, magsasagawa rin ako ng sarili kong kumpanya. Talagang wala bang balak? Kung papasok ka sa pamilya ba, makakakuha ka ng hindi mabilang na mga yaman at kayamanan. Pasensya na, Ginoong Blanca. Sa ngayon, wala pa kaming balak. Kahit na hindi ka pumunta sa pamilya Blanca ngayon, hindi ibig sabihin ito na hindi ko inaasahan na balang araw ay pupunta ka. Siyang kusang lalapit sa akin. Alaynan, ayos, umalis na ako. Tinatanggihan mo lang ang sumali sa pamilya Bay. Sabi mo gusto mong magtayo ng sariling kumpanya. Totoo ba yon? Totoo. Magbubukas ako ng isang kumpanya ng Jade. Yung Kinbi, Kin Family, ay umaasa sa paggawa ng negosyo ng Jade para yumaman. Malalim ang ugat nila sa Jiangsheng. Ito ba ay nais mong makipagkumpetensya ng harapan sa kanila? Labanan ng direkta ang Kin Group. Magandang ideya iyon. CJ, naniniwala ako. May kakayahan ka. Ngunit, kung magtatayo ka ng kumpanya, isama mo ako, okay. Yung maliit mong kumpanya, huwag nang buksan. Yung maliit kong kumpanya, ipasa mo na lang sa Vice President. Bahala na siya. At saka, sa tingin ko, mas maganda ang kinabukasan natin. Kung kasama ka. Sige, game. Kaya natin. Magbuo ng kumpanya. At yumaman tayo. Kaya. Anong posisyon ang ihahanda mo para sa akin? Dahil nagsisimula pa lang ang kumpanya. Lahat ay simple lang. Sige, bibigyan kita ng isang general manager. Ano sa tingin mo? Ang laki ng iyong kabaitan. Kaya para magpasalamat sa iyo, gagawin ko na lang ang iyong general manager at sekretarya na maglilingkod sa iyo. Ayos ba? Ayos. Alaynan. Sige, umalis na tayo. Ginoong Gyu. Ang lisensya ng kumpanya, at ang mga selyo at iba pa. Nagawa ko na lahat. At mayroon ding mga tao sa kumpanya. Nakapagsama na rin ako ng mga tao. Maganda ang naging resulta. Salamat sa iyong pagsisikap. Sekretarya Lin. Dahil sa iyo, maraming bagay ang naiwasan ko. Kaya, nagsusumikap ako ng ganito. Ginoong Gyu, hindi ba dapat may kaunting gantimpala? Gantimpala. Siyempre meron. Guyuan, ang bagong kumpanya mo, hindi ba dapat mula sa pamilya Bay? Bumili ng isang batch ng mga raw stone. Nakahanda na ang mga kalakal para sa iyo. Sapat ang dami, maaari kang pumili. CJ, kukunin ko na ang mga kalakal ngayon. Nagsusuot ng AC ray glasses para pumili ng raw stone. Gaano kaya karaming kita ang makukuha ko sa pagkakataong ito? Tara na, pumunta tayo sa pagpili ng mga orihinal na bato. Naiinis ka. Basta't gusto, aalis tayo.
Ako ito. Ito ay hindi. Yung huling henyo sa pagsusuri ng mga kayamanan. Si Guyuan ba? Talagang hindi pangkaraniwan ang kanyang galaw. Tatay. Siya ay isang bagong nagbukas na kumpanya. Maliit na boss. Akala mo talaga may halaga siya. Kuya. Huwag mo siyang maliitin. Mga ganitong lalaki. Tingin mo rin ba? At nandyan pa. Ilang maliliit. Ihanda mo na rin ang mga iyon. Hoy. Akala mo ba ito ay palengke? Na pumipili ng repolyo. Hindi man lang tiningnan basta kinuha na. Darating ang panahon na ilalabas ito. Lahat ay mga batong basura. Iba-iba ang kakayahan. Iba-iba ang bilis sa pagpili ng orihinal na bato. Siyempre, iba-iba rin. Maaari kang pumili ng dahan-dahan. Ngunit hindi ito nangangahulugan. Nakaya ko ring pumili ng dahan-dahan. Yung taong handang magtaya ng ganito sa bato. Hindi madalas makakita niyan. Papa, bakit mo pa siya pinupuri? Sigurado siyang nag-imbento lang. Ngayon, minamaliit niya na ang tao. Pagdating ng panahon, mag-ingat ka baka. Mapahiya ka ng husto. Ang taas ng kumpiyansa mo. CJ, kung talagang may lakas ka, subukan mong bunutin lahat ng mga sirang bato na ito. Ngayon, gusto kong makita kung saan nanggagaling ang tiwala mo na makagawa kayo ng magagandang materyales. Naiintriga din ako sa iyong kakayahang magbukas ng bato sa harap ng tao. Bakit hindi? Subukan mong buksan ang bato dito. Walang problema. Alaynan, ipakita ko sa inyo. Ganitong paraan ng pagbubukas. 10 piso, siyam dito ay basura. Lahat ay walang silbi. Diyos ko. Lumalabas na berde. Lumalabas na berde. Lumalabas na berde. Ito ay dekalidad na asul na berde. Impossible iyon. Talagang ganito kalaki ang berde. Talagang maihahambing sa buhay na alamat ng mga bihasang tagasuri. Ang galing niya talaga. Kung ikukumpara ko sa kanya, ano na lang ako? Bayhaw. Sa buhay, dapat mong malaman kung kailan magkamali at ituwid ito. Hindi ka pa ba humihingi ng tawad kay Ginoong Gu? Ginoong Gu, noon, ako'y nagkulang sa pagkilala sa iyo. Ikaw ay may malaking puso. Mangyaring magpatawad ka. Walang anuman. Ikaw na tao. Talaga namang kayang umangkok. Ginoong Gu, noong nakaraan ako ay hindi nakilala ang isang dakilang tao. Kayo'y may malaking puso. Mangyaring patawarin inyo ako. Walang anuman. Ikaw na tao. Medyo matatag ka rin pala. Sige, magpapatuloy tayo. Piliin ang mga batong pang-ukit. Esan. Ginoo Gu. Lubos kaming humahanga sa iyo sa Pamilya Bay. Sa susunod, sana madalas kang bumisita. CJ. Tatay. Itong si Guyuan na walang hiya. Hindi lang basta-basta. Nang aapi sa akin. Ngayon nagbukas pa siya ng kumpanya ng Jade. Na nagbebenta ng magaganda at murang Jade. Halos sinisira na ang negosyo namin. Nakuha na lahat. Kailangan mong kumilos. Turuan mo siya ng leksyon, Dad. Nakarating ako sa posisyon na ito ngayon. Namatay ang isa. Isa pang kakumpetensya. Natatakot pa ba ako sa kanya? Bata na may dilaw na buhok. Tumawag ka. Tawagin mo ang ilang tao. Wasakin mo ang kanyang mga kamay at paa. Grupo ng Gu. Siyempre, mawawasak ito ng walang laban. Hindi pwede, Dad. Ang galaw ni Guyuan ay napakakaiba. Noong nakaraan, dinala namin ang isang grupo ng tao para ayusin siya. Pero siya lang ang nakagawa ng lahat. Diretso niyang pinagsama-sama at nagdulot ng problema. Hindi pwedeng sa likod ang laban. Kaya't dapat ay harapang taktika. Sa mundong ito, walang perpektong tao. Kaya kong gawin siyang masira ang pangalan at reputasyon niya. Papa, ang galing ng taktika mo. Ganito na lang. Kuya Yuan, magandang balita. Naitatag ang aming kumpanya sa loob ng 3 buwan. Dahil sa mga batong jade na naproseso, ang mga natapos na produkto ay magaganda at abot kaya. Ang kabuang benta ay lumampas na sa ilang daang milyon. Napakabuti niyan. Maging pinakamalaking kumpanya ng jade sa Jiangsheng ay malapit nang mangyari. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Yuan Je, noong una, ikaw ang bumili ng malaking batch ng mga raw stone. Halos bawat piraso ay naibenta na. Para sa kumpanya namin, maaaring sabihin na ito ay isang napakalaking kita. Yuan Je. Talaga namang kahanga-hanga ka. Tama ang desisyon na sumunod sa iyo.
Maghanap tayo ng lugar. Para magdiwang ng maayos. Ano sa tingin mo? CJ? Pumunta ako sa ibang lugar. Sa mga buwan na ito ng trabaho. Narinig ko na nagpatayo ka ng kumpanya. Kung wala kang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin, magpapaalam na muna ako. Guyuan. Personal kong nang naranasan. Alam ang hirap ng magpatakbo ng kumpanya. 5 taon kang naging biyenan. Wala ka pang kontak sa lipunan. Sa tingin ko, wala kang kakayahang magpatakbo ng kumpanya. Mag-ingat ka na baka manloko ka. Ang usapan natin kanina ay hindi pa tapos. Baka pwede mong tingnan. Kung ilang buttons meron sa damit na ito para maalis ko lahat. Hindi ba't alam na natin? Ginoong Gu, Ginoong Lin. Hindi maganda. May gulo sa tindahan ng Jade sa ibaba. Sinasabi nilang nandaya kami. Na bahala na ang media at mga otoridad. Tara, tingnan natin. Hindi makatarungan. Nagastos ako ng 5,000 piso. Sa Gu Group, bumili ng ganitong estatwa. Bumili ng ganitong estatwa. Na may sagradong liwanag na Jade Badha. Akala ko, para sa kaligtasan. Pero hindi ko inasahan na makakabili ako ng sirang bato. Fake ito. Kumpanyang Gu ay nagbebenta ng mga jade na gawa sa dugo ng tao. Lahat ng kanilang mga alahas ay pinili ng personal gamit ang kanilang mga mata para sa mga raw na bato. Hindi kailanman peke. Maaaring ito ay paninira ng kakumpetensya. Ang mga hinala sa pamilya Qin ay pinakamalaki. Huwag kang magbintang dito. Kami sa grupong Gu ay may pagpapahalaga sa kredibilidad. Ang aming ibinibenta ay tunay. Kung sasabihin mong peke ito, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Ebidensya. Record mula sa kit. Resibo. At sa disk. Nandyan na ang mga saksi. Gusto ko talagang makita kung paano magdeklara ang grupo ng Gu ng kasinungalingan. Ay naku, Guyuan. Narinig ko na kumita ka ng ilang bilyon sa loob ng 3 buwan. Talagang napakaitim nyo. Para sa biktimang ito, naghahanap kami ng pinakamagandang media at pinakamakatarungang enforcement team pagkatapos ng araw na ito. Maghintay ka na lang sa ganap na pagkawasak ng Gu Group. At kami, ang pamilya Qin, ay tatayo sa iyong mga labi at magiging pangunahing higante ng Jade sa Jiangsheng. Nandito na ang mga tao ng pamilya Qin. Mukhang itong nagkakagulo. Sila ang inupahan. Sinasabi ko na, ikaw ay tao ng Qin Group. Nasa akin na ang cellphone mo. Gagamitin ng enforcement team ang teknolohiya. Tiyak na matutuklasan nila. Ikaw at ang Qin Group, lahat ng mga tala ng komunikasyon. Sinasabi ko sa iyo, maging tapat ka na lang. Ikaw ay nag-aakusa ng walang batayan. Kami sa Qin Group ay hindi kailanman gumamit ng telepono para makipag-ugnayan sa kanya. Guksuan. Ginamit na namin ang teknolohiya para suriin ang cellphone ng nag-report. Walang anumang abnormalidad. Ang kumpanya mo ay kasangkot sa pandaraya sa negosyo. May ebidensya ng tao at bagay. Sumama ka na sa amin. Ayon sa halaga ng kasong kinasasangkutan, dapat ay hatulan ng 10 taon o higit pa na pagkakabilanggo. Basta't makapasok ka. Marami kaming paraan para hindi ka na makalabas habang buhay. Maghintay ka lang na mabangkarote ang grupong Gu. Manatili ka na lang sa kulungan magpakailan paman. Pakiusap, dalhin niyo na siya. Bakit niyo siya dadalhin? Kuya Yuan, mag-alala ka. Kahit ano paman ang mangyari, hindi kita iiwan. Sino sa inyo ang may lakas loob? Wow, hindi ba't si Beishufu ito? Mukhang may magandang palabas na tayo. Ay naku, ayaw ko nang mabuhay. Kayo'y nagtatakpan ng isa't isa. Gusto niyo akong patayin, di ba? Nandito lang ako sa harap ng kumpanya niyo. Sige, magpapakamatay na lang ako. Baidong, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Jiangsheng, at malaking nagbabayad ng buwis,
Ngunit ang kaso ni Guyuan ay may napakalaking epekto. Lahat ng media sa buong bansa ay naglalive. Si Guyuan ay isang kaso ng kriminalidad sa negosyo. Ngayon, ilalagay ko ang usapan dito. Siguradong mamamatay siya. Ito ang tunay na ebidensya. Ito ang pakikipagsabuatan mo kay Kim Tae-an. Para siraan ang aking liham, di ba? Kaya pala, sa cellphone mo, hindi mahanap kahit anong bakas ng komunikasyon. Nalaman ko na gamit pala ang liham para magkausap. Si Kim Tae-an, ang nagdirect ng gulo. Hindi ba't sinabi kong, wasakin mo ang liham? Bakit mo pa ito iniwan? Ikaw, si Raulo. Kim Tae-an. Ang mga kin naglalaro. Ito ay isang mafia. Kung hindi ako mag-iwan ng ebidensya, binenta mo ako. Hindi ko alam. Ikaw, sinira mo ang pamilya kin namin. Ilagay siya sa handcuffs. Kayo ay nagsasagawa ng paninirang puri sa negosyo. Pagsisinungaling at paninira. Malaki ang halaga ng kasangkot na pera. Hindi bababa sa 10 taon. Guyuan. Nagkamali ako. Ginoong Gyu. Patawarin mo na ako. 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, wala na akong silbi. Pakiusap, patawarin mo na ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Noong mga panahong iyon, ikaw at ang King Group ay nagkasabwat para saktan ako. Nang ilagay nila ako sa bingit ng kamatayan. Bakit hindi mo naisip na mangyayari ito ngayon? Lahat ng ito, ikaw ang nagsisi nito. Sa 10 taon na ito, nasa kulungan ka. Magpakatatag ka dyan. Umalis ka. Binabati kita. Nawala ang krisis. Sinasabi ko sa'yo, Kuya Yuan. Talagang natakot ako kanina. Natakot ako sa kanila. Talagang kinuha kanila. Walang anuman. Huwag kang matakot. Kahit ang makapangyarihang pamilya ng Qin ay natalo kay Guyuan. Parang talagang nagbago siya. Sa ilalim ng pamumuno ni Guyuan, ang Gyu Group ay nakabangon sa loob ng 3 buwan. Ngayon ang halaga nito ay lumampas na sa 1.0 bilyong yuan. Ayon sa pagtataya, ang personal na halaga ni Ginoong Guyuan ay umabot na sa nakakagulat na 8 bilyon. Guyuan. Tayo ay kasal na ng 5 taon. Parang kamakailan lang. Kakakilala lang kita. Mas mahusay ka kaysa sa inaasahan ko. Sobrang galing mo. Ngayon, kung gusto mo lang makipagbalikan sa akin, bibigyan kita ng 50 milyon, okay ba? J1 ko. Ngayon ay tinatanong mo ako tungkol sa pakikipagbalikan. Maglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga bata. Ano ang pagkakaiba? Dati, parang aso akong nakatira sa bahay niyo ng 5 taon. Ang kapalit ay ikaw at ang walang katapusang pang-efi insulto at sakit. Mula sa taong labis na nakasakit sa akin. Hinding-hindi kita papatawaran. Kahit nadalhin mo pa ngayon, isang pirasong ginto, sa harap ko, ganoon pa rin. Hindi kita titignan ng 1 beses. Dahil ako. Hindi na maulit ang pagkakamali. Huling taglagas. Hindi na tayo magkikita muli. Guyuan. Guyuan. Kuya Yuan.